Noon talagang nagkakasya na lang kami sa pagmuni-muni, nangangarap kahit alam naman namin medyo malayo mangyayari yung pinapangarap namin. Kapos kami sa buhay kaya akala ko hindi matutupad yung mga pinapangarap ko. Ngayon nga sisimulan na yung paggawa ng tulay na sagot sa baha. Sino mag-aakalang isang araw ay magkakaroon ng tulay dito sa parting ito? Na magko-connect dito mula dito sa bahay ni Lola papunta dun sa bahay ni Gwen. Yun, masyadong malayo yan at makakaiwas na sa paglugdog sa baha kung sakaling tatagulan na ulit. Magpapagawa rin ng bahay ang dami ng kahoy na to, parang gagawa ng bahay. Dito pag talagang rainy season, simula dito yung tubig, tapos sa bandang gitna malalim dyan, tapos punta dun sa kabila. Kaya lang problema, pag malalim na yung tubig, yun na muna hanggang lang, bukong-bukong. Si mama naglilinis. Hanggang bukong-bukong lang ng paa. Tapos ang mga susunod na araw, patas ng patas yung tubig hanggang tuhod. Then pag na, stuck na hanggang baywang. Ayun na. Tapos matagal bago umupa yung baha. Kaya yun ang nagiging problema dito. Yan, nalulubog yan yung kapitbahay namin. Lubog yan sa baha at tubig pag tag-ulan. Kaya talagang malaking tulong tong gagawing tulay, kasi yan, hindi na kami lulusong dito sa sa baha kung sakali. Then kung magkaroon naman ng sana wala nagkaroon ng bagyo na naman. Malaking
tulong din yung ano, tulay kasi yun ang dadaanan namin pag nag-evacuate. Gakot pa yun kasi malayo yung ano pala nila, yung station sa San Vicente na. Dati doon lang sa kabilang kalsada, pero ngayon nasa San Vicente na pala, layo nun. At may ano pa sila, may discount pa, libre na yung free delivery, may discount pa yan yung kahoy. Dati ano, yung presyo niya isang kahoy 360, ginawa na lang niya 350 yung isa. 2 by 8 by 12, 350 lang. Hi. Sige na, mag-sound na ka. The next day. Hello mga kagwini, magandang araw po sa inyo. Ito na po yung simula ng paggawa ng tulay, magiging daanan namin kung sakaling dadating na naman yung tag-ulan. At ayun, tuloy na pong giniba nila kay carpenter yung dating bahay pa na ng pinto-wall, kasi dyan magsisimula yung gagawing tulay. Ayun, dito sa ano, parting paloob papasok dito sa bahay ay talagang sinadya kung maging mataas yung tulay na gagawin, kasi para naman maging komportable yung mga dadaan, yung mga neighbor namin dadaan sa ilalim. Kasi kung gagawa ng tulay na ano, mababa lang, medyo hassle din naman dun sa ano, mga kapitbahay namin dumadaan dyan. Siguradong mauumpog sila. Okay lang na pagdating dun sa ano dulo, medyo pabulusog na o palusong na. Basta dito sa parting malalim, kapag bumaba ay mataas din yung gawing tulay. Ayan. Medyo kulang pa sa isang labor. Puro kasi ano, may trabaho ang mga tao. Masisipag na yung mga tao ngayon, hindi na nawawalan ng trabaho. Tambak na yung yero, yung yerong nakakabit dun sa bahay pahinga na ginawa ko. Yan po ang simula ng paggawa ng tulay. Ang tulay na mabilis. Mabilis yung kung sakaling baba, kasi mas madali yung pag-evacuate ng mga gamit kapag meron ng ganyan. Kasi pag nasa time na ano, baha at may tubig na dyan, mahirap na yung punta. Mahirap na pumunta dun sa bahay ni Lola para magdala ng mga gamit. Pero pag meron ng tulay dyan, hindi na kailangan lumusong sa baha, kasi aakyat na lang, dadaan dyan sa tulay papunta dun sa bahay ni Lola. Mas mabilis na yung ano,
mga gagawing pagligas kung sakali. Sana nga hindi na gumawa para maganda. Kaya lang hindi natin maiwasan yan. Nasa nature na yun, nasa panahon na, lalo na sa mababa dito yung sa mababang parte, at daanan din ng mga tubig dun sa taas sa may kalsada. Dito naiipon at walang outlet, kaya kung sakaling dadating na naman yung tag-ulan, siguradong paano naman dyan. Okay, yun na muna po yung update ngayon mga kagawin abangan po yung susunod na update. Ayan po, bali po dito magsisimula yung dito gagawin yung hagdan punta sa taas, then punta doon sa kabila lang. Dating pahingahan to, wala nang bubong, nanggal na nila. Ay. Mga dating aligi, yan mo nang gagamitin poste. Mas matibay pa yun kaysa kawayan medyo pahirapan yung paggugot sa gagamitin poste, kasi yung napag-desisyonan ko gamitin yung mga dating poste para naman mapakinabangan kaysa naman mabulok siya. Kaya iniisa-isa namin yung pwede pang gamiting poste. Kaya lang medyo may kabigatan yung iba kulang pa kasi ng isang tao. Hugutin nila yan isang mahabang poste. Yan yung dating poste dyan sa may kusina dito sa bahayan noon. Wala pa kasi yung order na uwi. Yan mga gawin. Naisuwento muna yung puting ng haligi para mas matibay. Halo. Beni, punta naman ako ulit dun sa gumagawa ng tulay. At the same time nagbabantay ako ng paninda dun sa taas, kaya medyo malayo yung nalakaran ko. Gusto man palan kasya, kaya araw ito pag silingan sana kaya ang loko, pero pag pinatindog maaba. Nasibay tama. Ito, laban na to sa baha. Simentado na yung puting niya.
Bueni. Patayo na ng mga ilang poste at may ano na sila, semento sa puting. Kaya sinisiguro natin na matibay talaga yung pagkakagawa ng tulay na yan. At ako ngayon ay pupunta sa hardware, mag-order ng buhangin kasi kulang na yung buhangin. Naubos na yung stock dito sa bahay, kaya bibili ako sa hardware ngayon. Kaya yan naman na po yung update mga Bueni. Ayan.